Magandang araw sa inyong lahat na nakikinig at nanonood. Ang kwentong ito ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga tagapakinig na tatawagin na lamang natin sa pangalang R upang mapanatili ang kanyang kaligtasan at katahimikan. Maraming salamat sa tiwala at sa lakas ng loob na ibinahagi mo ang karanasang ito. Ang kwentong ito ay hindi nangyari sa bundok, hindi sa liblib na baryo, at lalong hindi sa kagubatan. Nangyari ito sa mismong puso ng syudad, sa lugar kung saan akala natin ay ligtas na tayo. Maliwanag ang mga ilaw at walang puwang ang mga nilalang ng dilim. Makinig kayong mabuti dahil minsan ang tunay na takot ay hindi nagtatago sa katahimikan ng kabundukan, kundi sa ingay ng kalsada, sa liwanag ng mga poste, at sa mga mukha ng taong akala natin ay normal lang. Sa lungsod ng San Aurelio, normal na ang trapik kahit hating gabi. Hindi natutulog ang syudad. May mga jeep na humahagibis, businang walang tigil, at mga ilaw na parang ayaw mamatay. Dito nakatira si Miguel, 27 taong gulang, isang call center agent na sanay sa night shift. Nakatira siya sa isang lumang apartment building sa ikatlong palapag. Hindi ito marangya, pero sapat na. May maliit na bintana sa kusina, isang banyo, at isang kwarto na kasya lang ang kama at maliit na kabinet. Sa baba ng apartment ay may sari-sari store at karinderya na bukas hanggang alas 2 ng umaga. Noong una, normal lang ang lahat. Tuwing uuwi si Miguel ng alas 4 ng madaling araw, madalas niyang mapansin ang isang babaeng nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw sa tapat ng apartment. Payat, mahaba ang buhok at laging nakasuot ng mapusyaw na bestida. Akala niya noong una ay isa lang itong residente o baka naghihintay ng masasakyan. Ngunit may kakaiba. Kahit madaling araw na at halos wala ng tao, hindi ito umaalis. Hindi rin ito tumitingin sa kanya. Nakatayo lang, parang estatwa. Isang gabi, habang paakyat si Miguel sa hagdan, napansin niyang nakaangat ang ilaw ng poste. Pero ang anino ng babae ay hindi tugma. Mahaba ito, sobrang haba, parang may sariling buhay. Pagod lang ako, bulong niya sa sarili. Ngunit nagsimula ang mas malala. Pagdating niya sa apartment, may mga gabing may amoy ng panis na dugo sa loob. Kahit sigurado siyang malinis ang bahay. May mga tunog din sa kisame. Parang may gumagapang pero wala namang daga ayon sa may-ari. Isang madaling araw, habang naghuhugas siya ng pinggan, may narinig siyang mahinang pagkatok sa bintana ng kusina. Tok, tok, tok. Nang silipin niya, bumilis ang tibok ng puso niya. Ang babae, nasa labas ng bintana. Ikatlong palapag iyon. Ngumiti ang babae, isang ngiting pilit, sobrang lawak, nakitang-kita ang mga ngipin. Miguel, mahina nitong sabi. Hindi niya alam kung paano nito nalaman ang pangalan niya. Tumakbo siya, papasok ng kwarto at isinara ang pinto. Nanginginig ang buong katawan niya habang paulit-ulit niyang sinasabi, "Hindi totoo to, hindi totoo to." Kinabukasan, nagtanong siya sa tindera sa baba, "Ate, may babaeng nakatira ba rito na mahaba ang buhok, laging nakatayo sa tapat tuwing madaling araw?" Biglang namutla ang tindera. "Huwag mo nang banggitin yan," sagot nito. "Matagal na yan. Bago pa yung apartment." Sabi ng matatanda, "Aswang daw yan. Hindi umaalis kahit tinayuan na ng gusali ang lugar." Natawa si Miguel, pilit. Pero noong gabing iyon, mas lumala ang lahat. Habang natutulog siya, nagising siya sa pakiramdam na may nakadagan sa dibdib niya. Hindi siya makagalaw, hindi siya makasigaw. Unti-unti niyang idinilat ang mata. Ang babae ay nasa ibabaw niya. Baligtad ang ulo nito. Ang mga mata ay pula at ang bibig ay humiwalay hanggang tainga. Tumulo ang laway na may halong dugo. "Tagal kitang hinintay," bulong nito. Biglang tumilaok ang manok sa malayo.
Naglaho ang babae na parang usok. Kinabukasan, lumipat si Miguel. Iniwan niya ang apartment, ang trabaho, at ang lungsod ng San Aurelio. Ngunit hanggang ngayon, tuwing dumadaan siya sa isang maliwanag na poste ng ilaw sa syudad, iniiwasan niyang tumingin sa anino. Dahil minsan, sa gitna ng liwanag, may mga nilalang pa ring hindi kailanman umalis. Kung may isang tanong na ayaw sagutin ng mga trooper ng jeep tuwing hating gabi, ito iyon. May nasakay na ba kayong hindi ninyo kilala? Pero kilala kayo. Ang kwentong maririnig ninyo ngayon ay hindi katang-isip. Ipinadala ito ng isang dating dispatcher sa terminal na tatawagin na lang nating L. Hindi na siya nagmamaneho. Hindi na rin siya bumabalik sa lugar kung saan nangyari ang lahat. Dahil ayon sa kanya, may mga biyahe raw na hindi dapat tinatapos. Sa isang lumang terminal ng jeep sa gilid ng syudad, malapit sa pier at mga abandonadong bodega, doon nagtatrabaho si Arman, 32 anyos, dispatcher sa night shift. Tahimik ang lugar tuwing alas 11 ng gabi. Karamihan ng jeep, uwi na. Iilan na lang ang pumapasada. Karamihan, mga tsuper, nagipit at umaasang may huling pasahero. May isang ruta roon na bihirang pinupuno. Pier San Roque Lumang Ospital. Matagal nang sarado ang ospital pero hindi pa rin inaalis ang ruta. Tuwing madaling araw, may isang jeep na laging bumabalik na walang sakay. Pero marumi ang loob. May mga gabing may bakas ng putik, minsan may basa na parang dugo at palaging may amoy ng bulok na isda. Isang gabi, napansin ni Arman ang isang pasaherong babae na sumakay. Mahaba ang buhok, maputla, nakaitim. Tahimik lang siyang umupo sa dulo. Pier lang po, mahina niyang sabi. Nang bumalik ang jeep, makalipas ang 30 minuto, nanginginig ang trooper. "Kuya, okay ka lang?" tanong ni Arman. Hindi agad sumagot ang trooper. Tumingin lang siya sa salamin. "Dispatcher, hindi na ako babalik sa rutang yan." Kinabukasan, nagkasakit ang trooper. Mataas ang lagnat. Nagsusuka ng itim. At doon nagsimula ang sunod-sunod. Tuwing may babaeng sasakay sa rutang iyon, may trooper na hindi na babalik sa trabaho. Hanggang isang gabi, si Arman mismo ang nakakita. Habang naglilista siya ng huling biyahe, may tumapik sa balikat niya. Pagharap niya, ang babae. Nasa loob na ng terminal. Hindi siya naglalakad. Dumudulas siya sa sahig, parang walang paa. "Kuya," sabi nito, nakangiti. "May biyahe pa ba?" Napansin ni Arman ang mga mata nito. Baligtad ang pupil. "Wala na po," sagot niya, nanginginig. Lumapit ang babae. Sa lapit nito, naamoy niya ang nabubulok na karne at alat ng dagat. "Sayang," bulong nito. "Gutom pa ako." Biglang namatay ang mga ilaw ng terminal. May narinig siyang mga pakpak at isang tinig na hindi na tao. "Sa susunod na gabi, sasakay ako." Kinabukasan, nasunog ang lumang jeep sa rutang Pier San Roque. Walang nakakita kung paano. Simula noon, isinara ang ruta. Pero ayon sa mga bagong trooper, tuwing alas 12 ng hating gabi, may babaeng nakatayo sa gilid ng pier. Humihinto ang mga jeep kahit ayaw nila. At kapag sumakay siya, hindi na yun huling biyahe ng jeep, kundi ng trooper. Magandang araw po sa inyo at sa nakikinig sa KTV Stories. Hindi ko ito ikinuwento noon kahit kanino. Matagal ko itong kinimkim dahil natatakot akong hindi paniwalaan. O mas malala, paniwalaan. Ako si Maria. Nagtatrabaho ako sa isang ahensya ng gobyerno. At ang ikukwento ko ngayon ay sarili kong karanasan. Hindi ito nangyari sa probinsya. Hindi rin sa liblib na lugar. Nangyari ito sa isang kondominium sa gitna ng syudad, sa isang unit na inakala kong magiging pansamantala kong tahanan.
Unit 14B. Dahil sa trabaho, napilitan akong maghanap ng mauupahan malapit sa City Hall. Doon ko nakita ang isang lumang kondominium, 14 na palapag, upas ang pintura at palaging sira ang isang elevator. Mura ang renta, masyadong mura para sa lokasyon. Nang tanungin ko ang ahente kung bakit, nginitian lang niya ako at sinabing, "Tahimik dito ma'am, kaunti lang ang residente." Hindi na ako nagtanong pa. Doon ako lumipat sa Unit 14B. Sa unang linggo, normal lang ang lahat. Tahimik. Minsan nga, parang sobra sa tahimik. Halos wala akong nakakasalubong na kapitbahay. Pero may napansin ako. Tuwing sasakay ako ng elevator, laging may nakapindot na ang 14 na palapag. Kahit ako lang ang sakay. Inisip ko na lang na sira ang panel. Isang gabi, habang nagtatrabaho ako sa laptop, may narinig akong kaluskos sa labas ng pinto. Parang may nagkakamot. Sumilip ako sa peephole, wala akong nakita. Pero nang ibaba ko ang tingin ko, may anino sa ilalim ng pinto. Hindi ito gumagalaw at wala rin akong nakitang paa. Mula noon, tuwing 3:00 ng madaling araw, may naririnig akong susi na sinusubukang ipasok sa kandado. Click, click, click. Isang madaling araw, hindi ko na kinaya. Bumaba ako at nagtanong sa gwardya, "Kuya, may nakatira po ba sa Unit 14B bago ako?" Nanahimik siya. Ibinaba niya ang tingin bago sumagot, "Ma'am, wala na po dapat." "Anong ibig ninyong sabihin?" Huminga siya ng malalim. "Noong isang taon po, may babaeng nakatira roon. Buntis. Natagpuan po siyang patay sa loob ng unit." Nanlamig ang buong katawan ko. "Ano pong ikinamatay niya?" Mahina niyang sagot, "Kinain mula sa loob." Gabi ring yon, hindi ako nakatulog. Eksaktong 3:00. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Alam kong nakalak iyon. Dahan-dahang bumukas ang pinto. May pumasok. Hindi ito naglalakad. Gumagapang ito sa kisame. Bumaba ang mukha, baligtad. Bukas ang tiyan. Walang laman. "Bumalik ka," bulong nito sa akin. "Ito ang bahay ko." Napasigaw ako. Biglang bumukas ang ilaw at nawala ang nilalang. Kinabukasan, iniwan ko ang unit. Hindi ko na kinuha ang mga gamit ko. Hindi na ako bumalik. Pero ayon sa mga gwardiya, tuwing 3:00 ng madaling araw, may elevator na humihinto sa 14 na palapag. Kahit walang pasahero. At mula sa Unit 14B, may naririnig pa ring iyakan ng sanggol at ungol ng gutom. Magandang araw po sa inyo na nakikinig sa KTV Stories. Ako po pala si June. At ito ang kwento ko. Hindi ko alam kung bakit kailangang mangyari ito sa akin. Pero isang gabi, natutunan kong ang dilim ay may sariling mata at may nilalang na naglalakad dito na hindi mo makikita hanggat huli na. Nangyari ito sa aming baryo sa Visayas. Tahimik, liblib at kapag gabi, parang humihinto ang lahat ng buhay sa paligid. Gabi iyon, bandang 11:00. Pauwi na ako galing sa tindahan. Wala akong kasama at ang tanging liwanag ay mula sa buwan at sa mga ilaw sa kalsada. Ngunit madalas ay patay ang mga bombilya. Habang naglalakad, napansin kong parang may anino sa gilid ng kalsada. Hindi malinaw kung tao, hayop o anino lang ng puno. Huminto ako at tumingin ng mabuti, pero wala. Nagpatuloy ako sa paglakad, ngunit parang may sumusunod. Hindi ako sigurado kung may narinig akong hakbang o kung iniisip ko lang. Biglang napansin ko ang halos hindi napapansin na amoy ng lupa at lumang kahoy. Isang sensasyon, parang may malamig na hangin na dumadaan sa aking leeg, pero walang hangin sa paligid. Tumigil ako, huminga ng malalim, at doon nakita ko siya. Hindi siya agad malinaw. Isang anyo sa dilim, payat at baluktot. Ngunit ang pinaka-creepy, nakatayo lamang siya sa tabi ng kalsada.
nakatingin sa akin. Hindi kumikilos, hindi gumagalaw, pero alam kong nakikita niya ako. Lumingon ako sa paligid, walang tao sa kalye. Wala rin sa mga bahay. Tanging kami lang, naglakad ako ng dahan-dahan. Pero siya, parang sumusunod sa bawat hakbang ko. Kapag huminto ako, humihinto rin siya. Kapag bumilis ako, parang dumarating siya sa harap ko bago ko siya makita. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras iyon, ngunit ang dami ng kaba ko ay parang tumatagal ng habang buhay. Maya-maya, may nakita akong isang pader ng bahay na malapit sa kalsada. Dito ko naisip, baka pwede akong magtago sandali. Lumapit ako, dahan-dahan, at pumasok sa likod. Ngunit kahit narito ako, ramdam ko pa rin ang titig niya. Ang dilim ay parang lumalapit sa akin at may amoy ng lupa at lumang kahoy. Matapos ang ilang minuto, nawala siya. Hindi ako nakakita kung saan siya napunta. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang gabing iyon. Kinabukasan, may narinig akong balita sa baryo. May nawawalang bata sa kabilang barangay. Hindi ko alam kung si June, ako, lang ba ang nakakita o marami pa ang nakakita sa nilalang na yon. Mula noon, tuwing gabi, hindi na ako naglalakad ng mag-isa. At tuwing may madilim na anino sa gilid ng kalsada, lagi kong iniisip, baka andyan na naman siya. Magandang araw mga ka-KTV. Ako po pala si Arvin. At ito ang kwento at karanasan ko. Hindi ko alam kung bakit ako ang nakakita o bakit ako ang nakarinig ng mga bagay na hindi dapat makita ng tao. Nangyari ito sa isang maliit na baryo sa Laguna, malapit sa Lawa, kung saan ang mga ilog ay tahimik at ang mga punong kahoy ay lumalaking malalaki at nagtatago ng dilim sa ilalim ng kanilang sanga. Gabi iyon, pauwi ako mula sa palengke. Walang kasama, tanging lamig ng hangin at tunog ng mga kuliglig ang aking naririnig. Pero habang naglalakad, napansin ko ang mga galaw sa gilid ng daan. Hindi malinaw, parang anino lang, ngunit may direksyon, parang sinusundan ako. Tumigil ako at huminga ng malalim. Wala akong nakita sa ilaw ng poste. Ang paligid ay tahimik, ngunit ang damdamin ko ay parang may malamig na kamay na humahaplos sa balikat ko. Nagpatuloy ako, ngunit may kakaibang pagkakagalaw sa mga dahon sa tabi ng kalsada, hindi dahil sa hangin. Napatingin ako at sa ilalim ng buwan may nakita akong mata. Malalaki, maputi, nakatitig sa akin mula sa gilid ng bakuran ng lumang bahay. Hindi siya gumalaw, ngunit ramdam ko ang presensya niya. Ang bawat hakbang ko ay parang sinusubaybayan. Bawat hinga ko ay pinapansin. Nagmadali akong lumakad at sa tuwing tumitingin ako sa gilid, nakikita ko ang anino niya. Matangkad, manipis, baluktot ang likod, parang hindi ganap na tao. Dumating ako sa bahay namin, pero bago ako nakapasok, napansin ko na parang sumunod siya sa liwanag ng ilaw sa loob ng sala. Nang pinatay ko ang ilaw at tinakpan ang sarili sa kama, naramdaman ko pa rin ang malamig na tingin niya sa labas ng bintana. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog, ngunit nang magising ako sa umaga, may narinig akong bulong sa labas. Hindi malinaw, parang hangin lamang, ngunit alam kong hindi hangin iyon. Mula noon, tuwing gabi, hindi ko na pinapahintulutan ang sarili ko na maglakad ng mag-isa sa tabing daan o malapit sa ilog. Alam ko, may nilalang sa dilim na naghihintay, nakatitig sa bawat galaw ko, at hindi siya mawawala basta-basta. At diyan nagtatapos ang ating kwento ngayon mga kaibigan. Salamat sa inyong oras at sa pagtangkilik sa channel na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong kwento. Share nyo rin sa mga kaibigan kung gusto ninyong maranasan ang kilabot at kwentong nakaka-inspire. Hanggang sa muli,
manatiling ligtas, manatiling curious, at laging tandaan, ang bawat kwento ay may aral at saya. Peace out.